Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Richard Cos at shoutout kay Jezreel Sarsaba. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sampung. 10 Mile Pavilion. Swept isang mataupang tulungan May, tumulong sa isang araw ibaba espirito bahagyang hindi sapat upang sabihin. Nang marinig ito, agad na hinampas ni Fu Mei ang mesa, napatayo sa galit, at pagkatapos ay nagmamadaling lumabas sa galit. Si Fu Tian ay hindi nang ahas na magpabeya, kaya mabilis siyang sumunod. Pagkaraan ng ilang sandali, si Fu Mei ay nagmamadaling lumabas ng mansyon kasama ang isang grupo ng mga mabangis na tao na nakasakay sa hayop na parang isang mabangis na hangin. Malamig ang hangin sa gabi, ngunit hindi nito maalis ang amoy ng kamatayan sa lugar na ito. Kahit na ang maliwanag na buwan ay nakabitin sa itaas ng ulo, hindi ito lumilitaw sa paligid ng libu-libong milya sa paligid ng sentro ng lungsod ng Chanho. Binalot ito ng mga patong ng makakapal na madilim na ulap, na nagpapakita ng ganap na kadiliman. Madaling araw na pero tahimik. Kakaunti lang ang dumarating at umaalis, pati mga maglalako. Pero may konting ingay. Nabalitaan ko lang na maraming kabahayan. Naghiyawan ang mga lalaking may-ari, habang ang mga babae naman ay umiiyak. Kasabay nito, may grupo ng mga kakaibang ngiti ng mga ligaw na lalaki at mabangis. Sila ay nasusunog, pumapatay at nandarambong. Sila ay malupit. Para silang pumapasok sa isang estado na walang tao. Para sa ibang mga kabahayan sa lungsod, sarado ang mga pinto at hindi maliwanag ang mga ilaw, sa takot na magdulot ng mali. Ang ganitong tanawin, gaya ng Chanho City, at higit pa sa ilan pang nakapaligid na bayan. Tila tahimik, ngunit sa katunayan ito ay isang ilusyon na nakatago sa ilalim ng purgatorio ng mundo. Ang sitwasyong ito ay pinakahalata sa Yeo City, na nasa hilaga ng lungsod ng Chanho. Ang lungsod ay halos itim, at ang mga lansangan ay kung minsan ay puno ng mga lalaking pumapatay at mga babae na nang-aagaw. Walang masasabi tungkol sa kaguluhan. Sa matinding kaibahan, ang tatlong palapag na matataas na gusali sa lungsod ay puno ng mga ilaw, kantahan at sayawan, at tawanan. Ang pinakamataas na palapag ng tatlong palapag na gusali ay isang hangkag na atek, na napapalibutan ng seda at puting tela. Ito ay medyo tulad ng pagiging kasama ng buwan at mga kaklase ng langit at lupa. Sa oras na ito, elegante ang tunog ng piano sa atek, at isang magandang anino ang sumasayaw sa musika. Uminom. Sa kanang upuan, malumanay na nakasandal ang isang lalaki sa grupo ng magagandang babae na nakasuot ng makukulay na damit, ang buong tao ay tamad at nag-e-enjoy, habang ang mga babaeng iyon ay may dalang kaakit-akit na mga ngiti at malumanay na may dalang alak para pakainin ng prutas. Tangkilikin ang karangyaan, libre sa mundo, huwag inggit sa mga immortal. Pakiusap, Young Master. Katabi niya ang isa pang babae, nakangiti ng malumanay, at sakasadyang inilapit ang katawan sa kanya. Sa kanyang kamay, isang baso ng tubig at alak ay iniabot din sa kanyang bibig na may pagbabago ng pattern. Hahaha, mabuti. Ang lalaki isang nakabubusog ng ngiti, marahan na hinawakan ng kamay ng babae, habang ninanamnam ang makinis niyang balat, habang komportableng tumitikim ng alak. Gayunpaman, kahit ganoon ay nakatitig ang kanyang mga mata sa babaeng sumasayaw sa gitna ng atek. Siya ay marangal at maganda, may puting balat at balingkinitan. Sa sayaw, ang buong tao ay mas kaakit-akit at kaakit-akit. Ngunit biglang, sa mga oras na ito, isang grupo ng mga tao ang tahimik na sumugod mula sa itaas, si Fu Mei ay sumugod sa harapan, pagkatapos lamang ng hagdan patungo sa atek, siya ay nasilaw sa napakagandang buhay sa kanyang harapan.
Nakatayo siya doon, nanginginig ang katawan sa galit, at ang galit niyang mga mata ay nakatitig sa lalaking napapalibutan ng kagandahan. Hindi ko kaya, sino siya? Sa tingin niya ay mas magaling siya. Kay Ivory. Gayunpaman, ang mga tauhan ni Su Yingxia ay maaaring umakyat sa dagat at basagin ang kalangitan. Bagamat hindi na handang gawin ito ni Fu Mei, dapat niyang aminin na sikat na ang Aaron ngayon at gustong tamasahin ang mundo. Ang tunggalian sa pagitan ng nakulong na Dragon Mountain at ng mga dobleng Diyos nang hindi nawawala ang hangin ay mas kamangha-mangha. Hindi mabilang na mga lalaki, pati mga babae ay baliw dito. At ano ang tungkol sa kanya? Paano ang lalaki niya? Pangit at mahina, siya ay isang buhay na tanga. Sinasabi ng mga tao na walang pinsala kung walang paghahambing, ngunit hindi niya kailangang ihambing sa Aaron, kaya't siya ay iniwan sa malayo ng iba, at hindi niya mahawakan ang gilid. Siya ay may sapat na kasalanan upang magpakasal, ngunit ang sinumpaang bastard na ito, hindi lamang ay walang kaunting tagpo at kayamanan, ngunit talagang maglakas loob na iwanan ang kanyang sarili at magpalipos ng oras sa labas. Hindi na niya kinaya, mabilis siyang umakyat ng ilang hakbang, itinulak sa lupa ang babaeng sumasayaw sa gitna, at pagkatapos ay binaligtad ang wine table sa harap ng lahat ng babae. Bang bang bang! Ang buong mesa ng alak ay nakabaluktot sa lupa, ang jade wine ay nakakalat sa buong sahig, at ang mga tasa at mangkok ay nabasag. Biglang mga pagbabago, kaya na ang lahat ng mga kababaihan ay hindi maaaring makatulong ngunit itago sa likod ng mga tao. Sa oras na ito, Chinse din tumigil, ang buong atek sa isang patay na katahimikan. Oo Shijun, malamig na umiinom si Fu Mei. Sa mga bulaklak, si Ye Shijun ay asawa ni Fu Mei. Siya lamang ng bahagya ng isang leng, kinuha ang lupa ng isang hindi mahulog down sa baso ng alak, uminom, pagkatapos ay tumingin sa kanya, sinabi, ano ang iyong ginagawa? Anong ginagawa ko dito? Nakikinig dito, tinitingnan ang walang malasakit na ugali ni Ye Shijun, lalo pang naiinip si Fu Mei. Tinitigan niya ito sa malamig na boses at sinabing, Ye Shijun, mataba ka ba talaga? Si Ye Shijun ay nagbigay ng malamig na ngiti at labis na nanunuya. Damn it, you trash, what's your attitude? Bumangon ka na. Nang hindi nagsasalita, walang pakundangan na hinawakan ni Fu Mei ang kamay ni Ye Shijun at sinubukan siyang kaladkarin pabalik. Ang buong atek, biglang dumating ang isang malinaw na tunog. Naramdaman na lang ni Fu Mei na mainit ang kanyang mukha at mahirap ilarawan. Hindi niya namamalayan na hinawakan ang kanyang mukha, ngunit puno ito ng sakit at pamamaga. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Ye Shijun, ikaw. Naglakas loob kang saktan ako. Ang mga mata ni Ye Shijun ay mapanlin lang, at nagbigay siya ng isang malamig na ngiti, paano kung bugbugin ka? Anak ng asungot, ang lakas ng loob mong hampasin ako. Sa sumunod na segundo, biglang nabaliw si Fu Mei. Sinimulan niyang kumamo at bugbugin si Ye Shijun, parang asong galit na galit, mabangis at naghisteryo. Ilang beses na hamarang si Ye Shijun, ngunit habang hinaharangan niya, lalong naging mabangis si Fu Mei. Sa wakas, sumakay pa siya kay Ye Shijun na nakaupo sa carpet. Umalis ka dito. Biglang umiinom si Shijun ng galit. Ang susunod na segundo, ang mga kamay ng isang suntok sa tiyan ni Fu Mei, huminto sa oras, na may mapurol na ugong, ang buong katawan ni Fu Mei ay direktang lumipad ng ilang metro, at pagkatapos ay tumama ng malakas sa lupa. Madam Fu Mei. Sa kabila ng siklab ng galit sa pagtulong kay Mei, ngunit sa puso ng kanilang mga tauhan at tulong ng langit, sila ay umaalis pa rin sa kanilang tahanan, at siya ang may huling say sa malaki at maliit. Kaya, nang siya ay binugbog, nagmadali silang lumabas ng kalye. Si Fu Mei, na tinulungang tumayo, ay duguan mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Puno ng sakit ang kanyang mukha, at ang kanyang puson ay parang inapi ng mga bundok. Galit at hindi maintindihan ang tingin niya kay Ye Shijun, ngunit may bahid ng takot. Talagang hindi niya naiintindihan na ikaw Shijun, na laging naglakas loob na maging sunod Sun Yuren sa kanyang sarili, ngayon ano ang nangyari? Hindi siya naglakas loob na magsabi ng anuman tungkol sa kanyang sarili, ngunit ngayon ay nangangahas siyang gumawa ng isang bagay tungkol sa kanyang sarili. Kung ang sampal kanina ay wala lang, talagang natakot si Fu Mei sa suntok kanina, dahil ginawa ni Ye Shijun ang lahat ng kanyang makakaya at hindi nag-iwan ng kahit anong pakiramdam. Naramdaman pa ni Fu Mei na gusto niyang magpakamatay.
Paano siya naging ganito? Biglang sumilay ang malamig na liwanag sa mga mata ni Fumei. Itinoon niya ang kanyang mga mata sa mga babae sa likod ni Ye Shijun. Oo, sila na. Ang mga asong ito ay malamang na naakit kay Ye Shijun at napuno siya ng ilang napakalakas na gamot. Patayin ang mga asong iyon, lahat sila. Galit na tinuro ni Fumei ang mga babae. Isang grupo ng mga sundalo oras kolektibong gumuhit ng kutsilyo, mapag-imbot patungo sa grupo ng mga kababaihan. Iyon grupo ng mga kababaihan ay natatakot hindi magaan, humingi ng awa sa isa't isa, iling ang ulo ng patuloy na nagtatago sa likod ni Ye Shijun. Bumalik ka. Malamig na uminom si Ye Shijun at pinandilatan ang mga sundalo. Natigilan ang isang grupo ng mga sundalo. Ang order ni Fumei ay isang order, ngunit ang order ni Ye Shijun ay isang order din. Anong ginagawa mo? Do it. Fumei drinks in a cold voice. Nagkatinginan ang isang grupo ng mga sundalo, tumingin muli kay Ye Shijun na puno ng kahihiyan, itinaas ang kanilang mga kutsilyo at nahulog. Poof! Sa ilang mapurol na tunog, ang dugo ay naspray sa kurtina sa paligid ng atek, at maraming babae ang namatay na may gulat sa ilalim ng kutsilyo ng mga sundalo. Ang mga ngipin ni Ye Shijun ay nag-igting, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig dahil sa galit. Tinitigan niya si Fumei, malamig, at ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Natumugon sa kanyang galit na may panunuya, pakiramdam na siya ay nasa itaas. Kamay ganoong eksena, nataranta ang mananayaw na nahulog sa gitna ng sala at napatingin sa mahigit 100 sundalong papalapit sa kanya. Tuldok, hindi, huwag mo akong patayin. Pinanlakihan niya ng tingin si Ye Shijun, umaasa na mailigtas niya ang sarili niya. Ngunit pagkatapos ng kutsilyo, pagkatapos ng pag-spray ng dugo sa leeg, nakatitig sa mga mata na ayaw, nahulog sa pool ng dugo. Nakita na ang lahat ng mga banta ay nahulog, Fumei nabawi ang kanyang panunuya at pagmamalaki, gayunpaman, si Shijun, na galit, ay hindi nang ahas na pukawin siya. Mahina niyang sinabi, umuwi ka na. With that, tumalikod na siya para mag-walk out. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang hakbang, huminto siya, dahil walang gumagalaw sa likod ni Ye Shijun, na nangangahulugan na hindi siya bumangon. Tumingin siya sa likod, naguguluhan at hindi nasisiyahan. Sa oras na ito, ibinabalang ni Ye Shijun ang kanyang ulo at hindi makita ng malinaw ang kanyang mukha, ngunit ang paglangit-ngit na tunog ng alitan ng buto ay malinaw na maririnig sa buong atek. Oo Shijun, tumawag si Fumei. Wala pa ring reflection. She frowned, really puzzled, want to go over to see what he is, but just lifted his legs to move forward. Her whole face will show panic and terror expression, feet also can't help but stagnate in the same place. Halos magulat si Fumei at hindi man lang makapagsalita. At sinundan ng mga sundalong iyon at ni Fu Tian ang kanyang gulat na boses upang lumingon, isa-isang namumutla. Anong problema? Kahit na nakakita siya ng maraming hangin at alon, nang tumingin siya kay Ye Shijun, malaki ang ipinagbago ng kanyang mukha. Isang napakasamang ngiti, ang boses ay napakaliit, ngunit ang presensya ng pagtawa, ang lahat ng pamamanhid ng anit, ang gulugad ay cool. Nakaupo doon na nakayuko, ang itim na chin ni Ye Shijun ay patuloy na umiikot sa kanyang katawan, na nagmumukha sa kanya na isang demonyo. Bigla siyang tumangala sa lahat, na may malamig na ngiti sa labi. Ang titig na ito, gayunpaman, ay kasing lamig ng kay kamatayan. Natigilan ang lahat, hindi pa sila nakakita ng ganoong sitwasyon, lalo na noong nangyari kay Ye Shijun, biglang naging madilim na anino si Ye Shijun. Sa sumunod na segundo, halos lahat ay hindi nakaaninag. Boom! Ang atek pillar sa likod ng Fumei ay biglang umungol, at nasaan ang isang figure sa orihinal na posisyon kung saan nakatayo si Fumei. Tanging ang haligi, Fumei bibig dumuradugo, ang buong tao halos himatayan. Ngunit hindi siya maaaring mawalan ng malay, dahil sa oras na ito ay may higit na kakilakilabot kaysa sa pagkahimatay ay nangyayari sa kanya, iyon ay, kamatayan. Ang malaking kamay ni Ye Shijun ay halos walang awang nakadikit sa kanyang leeg, kaya hindi lang siya makahinga, ngunit nararamdaman din niya na ang lahat ng nasa pagitan ng kanyang leeg ay diretsong madudurog. Natigilan si Fu Tian. Sa susunod na segundo, tumakbo siya, sinisigawan si Ye Shijun, sinusubukang hilahin ang kanyang kamay.
Gayunpaman, sa sandaling nakilala ko ang kamay ni Ye Shijun, si Fu Tian ay ganap na natigilan. Nasaan ang kamay? Ito ay malinaw na isang bar na bakal. Kahit anong pilit niya, hindi pa rin gumagalaw ang mga kamay ni Ye Shijun. Ilang sundalo din ang sumugod para tumulong, ngunit hindi lang nila inalis ang kamay ni Ye Shijun, napabuntong hininga pa sila dahil sa hininga ni Ye Shijun. Napakalakas ng puwersa, kahit malakas para makaramdam ng kababaan. Hindi maisip ni Fu Tian si Ye Shijun. Kahit na si Fu Tian mismo ay hindi isang napakalakas na dalubhasa at ang tanging patriarka na may pinakamahinang paglilinang sa tatlong pamilya, ang payat na kamelyo ay mas malaki rin kaysa sa kabayo. Ang Aaron ay talagang hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa harap ng pervert na iyon, ngunit para sa karamihan ng mga tao, ang Fu Tian ay isang mabuting kamay. Gayunpaman, si Ye Shijun, na ilang araw lamang pagkatapos ng kanyang pagkawala, ay nagawang maabot ang antas sa kanyang sarili. Paanong hindi niya hahayaang mabigla si Fu Tian? Ang lalaking ito ay nawawala ng maraming araw. Ano bang pinagdadaanan niya? Gayunpaman, ngayon, malinaw na hindi ito ang oras para pag-isipan ito ni Fu Tian. Sa unti-unting paghina ng pakikibaka ni Fu Mei, alam niyang kung hindi niya ililigtas ang mga tao, mawawala ang buhay ni Fu Mei. Bagamat si Fu Mei ay mayabang at tinatrato ang kanyang sarili bilang isang lingkod nitong mga nakaraang araw, sa anumang kaso, palagi niyang tinutulungan ang kanyang pamilya, at ngayon ay kailangan niya ang kapangyarihan ng pamilyang Ye. Kaya, hindi maaaring mamatay si Fu Mei. Ilagay dito, si Fu Tian ay bumangon muli mula sa lupa sa pagmamadali. Shijun, huwag maging pabigla-bigla, huwag maging pabigla-bigla, siya si Fu Mei, siya ang asawa mo, hayaan mo, mag-usap tayo ng mabuti. Madam ang mga mata ni Ye Shijun ay pula, ang kanyang mukha ay mapatla, at isang pagngisi ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Tumingin siya kay Fu Mei, nagulat na gulat. Napangiti na naman si Yinyin, natalo ang mukha ni Fu Mei at dilat ang kanyang mga mata. Gayunpaman, bigla siyang hindi gumalaw, dahil sa oras na ito, isang dramatikong eksena ang nangyari. Dadadada. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.